Oras natin 6 na minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Okay, magandang umaga sa ating lahat dito sa Executive Session. Maraming salamat sa pagsama at pakikinig dito sa ating programa sa DZRH. Ako po si Paulo Capino, ang inyong host ngayong umaga dahil nakabakasyon ng aking mga... Hindi nakabakasyon. Hindi ba? Kung ano-ano mga pinagagawa ng dalawang yan. Oo, pero bago tayo pumalaod sa mga malalaking issue at mga masasayang biyahe ni Senator JV, papakilala ko muna ang aking mga kasama ngayong araw. Of course, Senator JV Ejercito. Good morning, Sen. Good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay ng Executive Session. Magandang umaga sa inyo lahat. Nice to be back after ng aking mga naging biyahe, no? Mamaya, kwento ni Sen. Magkikwento na ako siguro mamaya sa aking mga naging biyahe. Biyahe ng Master Rider natin. At syempre, si Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning, Kong. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kababayan na nagmamasid at nakikinig sa ating programang Executive Session. Mas kisama kayo, abay panahon na para makipagsayahan dito sa ating Executive Session. Alam mo, March 1 ngayon, Kong. March 1 ngayon at umpisa rin ngayon ng Ramadan. Oo nga, sa ating mga... Ang bilis Kong yan. Ang bilis. Parang kailan lang, Pasko pa lang. Ngayon, Marso na. Marso na. Diba? Tsaka ini-enjoy na natin yung huling sarap ng malamig na hangin. Malapit nang magbago at mag-init na yan. Pero enjoy, masarap pa rin pag umaga. Medyo malamig pa rin. Tsaka may mga staff nga akong kasama sa pananampalataya natin sa Islam. And naintindihan ko naman yung start ng Ramadan ngayon. Start ng Ramadan ngayon. Start din ng fasting namin ni Pao kasi kailangan namin. Naku, kailangan ko. Ito naman si Paring Arnel. Happy birthday, Congressman Arnel. Happy birthday, Congressman. Ikaw naman Kaibigan natin yan. Kung kailan na umpisa ng Ramadan, saka ka magpapakain. Hindi, ganun pala yun, pag nababanggit na konting asal lang ng konti, bumibigay. Pero yun, happy birthday, Congressman Arnel. At happy birthday din sa aking anak, si Joel. Birthday rin niya ngayon, March 1st. Happy birthday. Marami tayong mga kaibigan na si Larry rin yata Secretary, si Larry Gadon. Parang birthday rin niya yata ngayon Happy birthday. Happy birthday. Parang ganon. Okay, Sen, pansin ko, ang dami. Part ito ba yung pag-ikot mo ngayon dito sa Pilipinas? Part ito ng mototurismo o iba pang... well, hindi ito yung yung itong pagpunta ko sa Camarines Norte. Camarines Sur. Camarines Norte, Camarines Sur. Ano to? Kumbaga... solong lakad ko ito, hindi kasama si Jet Li, hindi kasama yung grupo ng motorismo ng Philippine Motorcycle Tourism. Pero nagmotor din po ako rito, no? Inikot ko rin yung maganda. Kumbaga sariling personal advocacy ko tong Philippine Motorcycle Tourism. So katatapos lang ng Batangas Loop with Jet Li and the group. Pero ito naman personal na group. Kaya ang maganda kasi rito kong John at Pawi, nag-i-enjoy, alam niyo naman talagang passionate ako sa motorcycle ko. Nag-promote na ako ng tourism and at the same time nabibisita ko. Safety, and nakausap ko yung mga riding community rin, nag-updates. Kumusta dyan ngayon, Sen? Yung dyan sa area ng papuntang Bicol. Tsaka maganda lang Kong Jonat ay nagkakaroon ako ng chance makausap yung mga officials, no? Lalo na rin sa mga hindi nabibisita like Cam Norte. Alam mo yung Kong Jonat, Cam Norte is a small
province. Kumbaga binabalikan lang ito tuwing eleksyon. Tsaka dinadaanan lang. So, pero napuntahan ko sila kung John, nako Diyos ko. Maraming sobra ang saya nila. Kaya nagpapasalamat ako kay Gob. Dong Padilla, napakabait. Talagang grabe ang vision niya. He really wants to make Camarines Norte develop, no? Gusto niya mag-develop talaga ito. Yung mga mayor, sila Vice Gob Ascutia, kasamahan ko sa JCI movement. Yung mga mayors na nadalaw natin, no? Nako kung Jonat, nung nadalaw ko yung Paracale, yung Labo, no? Yung Panganiban. Nako, Binsons, yung Camarines Norte nga dinadaanan. Ito, first time yata may dumalaw na senador sa buong buhay nila. Kaya sabi sa akin, hindi eleksyon. Sabi nga, nung isang mayor, sabi, Mayor, Sen, pinasaya mo buong bayan. Maraming sila. Kaya ako'y natutuwa na sa yung mapuntahan mo lang sila, nakapagbibigay ka ng ligaya. Alam mo, sayang ang Camarines Norte, very rich na province ito in terms of resources, etc. and everything. Totoo. Nag-island hopping nga kami ng asawa ko. Nag-island hopping. Kailan to? 2 years ago. Nagninong ako sa kasal doon eh. Kaya maganda, napakaganda ng Camarines Norte. Mga kababayan, kung may opportunity kayong mag-tour doon, pumunta kayo doon. Actually, sayang ang Camarines Norte in terms of yung development kasi mineralized na area yan. Napakalapit din sa Metro Manila. May mining dyan. Mining. At saka, natural resources, lahat. Tuloy-tuloy. Si Gob, nakausap ko rin yan, Sen, at saka Pao Noong last year, ang sinasabi niya, nakausap daw niya, Sen, ewan ko kung nabanggit sa'yo, nakausap daw niya ang Dole Philippines. Dole. Yung pinya nila. Yung pinya. Pinya nila dyan, masarap. Masarap ang pinya. At saka sabi niya, alam mo dito, kung sabi niya sa akin, kapatid, itong aming pinya, iba pa yung Dola, yung pinya mismo ng Camarines Norte, masarap na pinya, yung matamis. Kaya gusto rin ng Dol na pumunta doon kasi on their own. Kasi sabi niya, nagtataka ako, bakit nagkaroon ng ganyan yan na Gob, sabi ko sa niya. Kasi dati pala, may mga nagdala dyan ng yung ng pinya. Na yung pinya na yon matamis talaga. Kaya gusto ng Dol pumunta sa Camarines Norte. Oo. Tsaka kung Jonat, nakakatawa si Gobdong Padilla. Very unassuming, napakabait. Tsaka yung kanyang vision, talagang gusto niyang umunlad. Yung agrikultura, yung mining, may ayos, no? Hindi naman abusuhin. Tapos yung airport, talagang niya nang hining. Kaya isa sa purpose sa pagpunta ko dyan bilang... Hiningi niya. Oh. Ayan na, si Seth Boying, Remulla. Ito ang ating... SOJ. Nakita mo, no? Sa itsura na lang Pogi. Matindi. Mukhang merong lakad si Sek. Oo nga. Marami kausap. Yan, good morning, Secretary of Justice Boying Remulla. Nagkikwento ako, Sek Boying, kagagaling ko lang ng Cam Norte na ito'y madalas dinadaanan lang, hindi pinapansin kasi maliit na probinsya, dahil at saka madalas pupunta pag eleksyon na, pero nakakatuwa kasi ito si Gobdong Padilla. Gusto niya talagang paunlarin yung kanyang probinsya, no? Ang hinihiling niya sa akin bilang chairman ng committee on, ako nagde-defend ng DOTR, mabuhay yung airport kasi kinikwento ni Kong Jonat. Sayang yun. Ang ganda ng potential, mayaman sa minerals, natural resources, maganda. Pero over-extracted sila. Lahat ina-extract lang, wala tayong finished product, walang upstream industry. Kaya nga si Gob, ang gusto niya Sen at saka Pao, magkaroon ng zone, process, economic zone. Meron siyang inaayos ngayon sa Mambulaw. Yun ang sinasabi niya. Na maglalagay pati doon ng power plant, etc. Para tsaka port. Yung Mambulaw. Kasi tama si Sek. Over the years, ang intindi ng extraction dyan. Pero alam mo... Pero hindi na kinabang ang probinsya masyado. No? Pero alam mo, Sek... hundreds of years na ina-extract ang minerals dyan. Ha? Hindi pa naubos. Panahon pa ni Pigafetta, pinag-uusapan na yan. Pero hindi na uubos. Ibig sabihin nung kailangan i-process. Actually, mamaya pwede ko ikwento, Sek Boying, Kong Jonat, Pawi. Ako rin po ang naatasan na magdepensa sa Senado nung fiscal regime on mining fiscal regime. Importante niya. Napaka-controversial pero nilagyan ho natin ng provision na medyo controversial ngayon yung export ban. So we will give the mining companies 5-7 years
para hindi lang raw material sa dapat dito nila i-process para finished product na hindi tayo na kinukuha lang raw material, yung binanggit ni Sec Boying na ini-extract pero hindi tayo nakikinabang. Oo nga. Yung sa airport, parang nabasa ko dun sa post mo, gusto nilang maging may activate ulit, no? Para maging... Hindi naman. Actually, na siya. May airport doon, kaya lang napabayaan na wala na yung commercial flights. Siguro dahil ang dait alanganin, malapit sa Naga. Tapos sa Manila naman, mga 6 hours lang siya noon. 6 hours kaya lang ngayon because of the problem of binanggit ni Kong Jonat yung kalye doon, yung Andaya Highway. 7 to 12 hours, 10 to 12 hours na. Bakit? Ano yan? From Quezon? Oo, from Quezon. Yung boundary ng Quezon to them. Yes, yun ang wasak na wasak. Wasak na wasak. Ang daming ginagawa. Kasi yung mga trucks nga puro mining trucks Tama. Pero may mga barges din kasi pumapasok dyan. Kinukuha talaga. Kasi may dagat sila, di ba? Meron. Yung Philippine Iron Mines dati, ano yan panahon nga ni Magellan pa, si Pigafetta nga. Inaayos. Ang nag-describe. Nag-describe ng lugar na yan. Yes. So sabi niya, kahit natives dyan, wala kahit sinong tao dyan, may ginto sa katawan. Yes. Totoo. Mayaman ang diet. Ang naging site ng dyan, ang pinaka center ng mining dati dyan, was Jose Panganiban. Yes. Philippine Iron Mines. Philippine Iron Mines. It's so rich, ang daming gold. Ang ngayon, pinapakita pa sa yung mga documentary ng GMA7. Yung mga may mga butas lang, tapos pumapasok sila, anong tank yun? Hindi naman oxygen tank yun Parang air compressor lang. Air compressor, pinapasok sila ilalim. Nakakakuha pa rin ng ginto. So, parang backyard mining. Backyard mining ang nangyayari dyan ngayon. Kaya lang, like all mining areas, mahirap ang tao. Mahirap ang tao. Tsaka they don't really get as much as they should. Wala ang raw materials kasi ang kinukuha dati, Philippine Iron Mines, pero actually ang target ginto. Target yung ginto. So, hindi napabayaan. Hopefully, yan ang gusto natin makorek with the mining fiscal regime. Ang mahalaga, I think, Sen, magkaroon tayo ng mga pocket areas for that na purpose. Limited mining lang. Yes. Yes. Kasi you cannot make it a national policy. Pocket area ka para yung tao mapakita natin that upstream development of the minerals is better. Will benefit the people. Kasi pag ginawa mo national policy yan, ang laki ng away niyan. Pero pag nagkaroon ka ng pocket areas, mahahati ang kalaban mo. Kasi ang dami mo makakalaban ng lobbyist Hindi, tsaka diba? Ang dami. At tsaka dami. At tsaka lower house, hindi mo talaga mapapalit. identified naman yung mga mineralized na talagang proven na yung mga reserves. Example, Nonok. Yan, that's an island. And that's already developed, supposed to be. Nakapabayaan na yan. That's a nickel nickel islands. So you have nickel islands in this country. Sayang Yung yung sa Panganiban. Rio Toba. Yung mga ganon. Very specific yun. Very specific na work. Hindi, tsaka nakakalungkot. Tama si Sec Boying, Kong Jonathan, Pawi. Ang dami nating mayaman, ang daming mineral deposits, ang daming mining, pero parang bakit nakapagtaka? Ba't mahirap ang tao doon sa mga lugar na yun? Kaya with this mining... Kung saan ang extractive industries, the people are poorest. Hindi nila kasi naayos. walang employment na iba Hindi naayos. Saka walang value added. Walang value added. Walang skills needed. Puro raw manpower lang ang ginagamit. It also puts yung health expenses tsaka yung health risk sa mga taong nagve-venture sa ganitong ang health risk dyan, most of it is sa gold because of the use of heavy metals, the use of mercury, the use of mercury in the processing of gold. Dyan talaga maraming nagiging sakit. At saka nagiging problema dyan yung small miners. Sila na yung dyan. Hindi naman na-organize ng mabuti yun na dapat kasama yung malaking, yung big brother nga sinasabi nila na mining company. I-work out dapat yun. Pero mabuti pinag-uusapan lahat ngayon ito. Ano yan? Siguro, one of the things that can be done is really to have sa LEDAC. Yes. Mapag-usapan to. Actually, Sek, ginawang priority mission. Hindi ito sa akin, no? Kasi Committee on Ways and Means to. Kanino to? Kaya lang, si Senator Gatchalian, dahil meron silang mining conflict. So, hindi siya ang, nabigay kay Senator Angara, but he was appointed. So, eventually, sa akin din nahulog. So, naipasa naman na natin ito, no? Marami tayong mga
bagong features dito. Kasama na nga po yung pag-export ban in 5 to 7 years para dito gawin. Dapat dyan meron tayo na mineral reserve areas na hindi talaga gagalawin masyado. Kung gagalawin siya, may upstream industry. Kagad. Nag-fail na yan kasi we tried it with copper. Pasar. Diba? Yung pasar na... Sa Leyte. Yung Philippine smelting. No? Yes. Iba yung pasar yun. Diba? Pasar. Sa Isabel, no? Sa Isabel, Leyte. Isabel Business Park. Ano yun? Park yun. Isabel Leyte. Business Park. So we tried to smelter to have a The copper smelter. Na we were producing copper ingots na dadalhin sa ibang bansa. Pero copper ingots is still a very elementary part of the processing. Dapat dyan meron pa tayong further processing pa. Yes. Kasi ano yan Maba, yung kung ilalabas mo ang copper as an ore, ang kikitain natin dyan mga $10 to $15 lang per ton. No? Wow. Pero Pero ang magagawang copper dyan, ibabalik dito yung machinery, mga $3 million yan. Oo. Copper wires, etc. and everything. Diba? Yung processing na. As process. Process na siya. Yung wire lang. Siguro, one ton will yield you 250, mga... Ang laki. At least $250,000 Kaya mag-yield yan. Depende sa grade ng mine. Kasi minsan may gold pa yan Ang daming copper products comes na with pwede gold mo. most of the time. At saka, ang maganda dito, Sec, at saka Pau, nalalaman ngayon na itong mga naayos natin na mga raw materials, etc., may mga rare earth minerals. Rare earth. Which is very in demand right now. Ano yan? Ang isang example ng mined over areas yung sa Cebu. Diba? Yan, super. Super yan. Philex and Marcapper ba yan? Ano ba yung mga... And then, yung mga ang sa Cebu, tapos na nga. Wala na, no? Mined over na sila. Mined over na lahat yan. Mined over na Cebu. Ang na lang dyan, yung mga semento. Limestone na lang natitira. Limestone na lang natitira dyan. Yun ang nangyayari. Pero nakakalungkot, ilang taon, mineral rich tayo, tama Sec Boying, na kinukuha lang raw materials. No? Ang pinakamasakit pa ngayon. Masakit. Yung offshore mining. Offshore mining ngayon. Yung mga black sand. Yung mga nagwa-black sand sa Pangasinan, La Union. Actually, hindi naman target noon ng silica Ang target doon, gold. Kasi proven na may gold, may gold nodules na nakahanap sa mga shore sand. Offshore. La Union, tsaka ng Pangasinan. As a matter of fact, dapat nga magkaroon ng regime pagdating sa offshore. Because one way or the other, hindi na natin mapipigilan yan. It will the moment you dig within 1 kilometer of the shoreline and extract the minerals, mag-a-alluvion yan, magko-collapse ang soil structure. Yung pinaka-baseline yung foreshore mo. Yung foreshore lang magko-collapse yan. Grabe epekto sa no? Sa malaki epekto. Tapos ganun lang yung nakukuha natin. Wala tayong nakukuha dyan. Actually, nandun kami, naipasa na natin sa Senado ngayon itong mining fiscal regime. Kaya lang, dapat BICAM na. Nagkakastol kami, Sec Boying, kasi tama ka. Marami involved. Marami po sa counterparts natin hindi po pabor doon sa export ban. So pag-uusapan pa raw bago daw matuloy. Most of it is lower house. Pero sa Senate, meron din mining interest. Meron din. Within the Senate. At least 2 senators that I know of have extreme mining interests. Okay. Babalik tayo nga. Pag-usapan natin itong... Pag-usapan natin ikaw. Kasi iba nakikita ko sa iyo ngayon, Pao. Parang iba ang nangyayari sa iyo. Parang magandang dating mo ngayon. Mamaya. Punta muna tayo sa mga sponsors. Kong John at Sec Boyings and JV. Ang oras natin, 25 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Hey, magandang umaga sa mga nagpapagulo sa isip ninyo, mga ating mga kababayan. At ikaw lang yun. Ako lang ba yun? No, ikaw lang. Nako, maraming salamat ulit sa pagpapanatili dito sa ating programa, ating number 1 program sa DZRH, sa Executive Session. Kasama pa rin, of course, walang iba, ang napaka-pogi at kagalang-galang na si Secretary Boying Remulla ng Department of Justice, Senator J.V. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, at ang ating special guest, ang birthday boy, si Congressman Arnel T. Good morning, mga ilang taon ka na? 40 ka na ba? Oo. Umabot ka na ba doon? Umabot ka na ng 40?
Kung kamusta yung mga law enforcement dito sa mga, dahil in effect na yung RA 1159 to, kamusta yung mga law enforcement dito sa mga illegal LPG cylinders? Well, maganda. Very supportive ang PNP because of the memorandum of agreement signed between DOE and the PNP. So, ang tinitingnan namin ngayon in the next few months is Bureau of Fire naman. Kasi in the end, Bureau of Fire is the one who issues the FSIC sa mga establishment. Yes. So, very critical din yung kanilang role dito. And even under the law, malaki ang kanilang responsibility. Kaya nga, one time siguro, the industry will be visiting the Secretary of the ILG for that purpose. For the support purpose. Tama yun. Tama yun. Workout. Pero DOE, tama kong, no? Ang lead para sa enforcement Yeah, nito. pero wala silang tao eh. Ang problema ng DOE, hindi nga nila maikutan ng lahat ng area where they have that jurisdiction. Kaya tingin ko kailangan nila talaga ng tulong mula sa other agencies which the law provides. Yes. Pero ang DTI, wala bang ang DTI na role dito? Ang DTI kasi nilagay kasi sa batas manufacturing lang eh. Pag habang nasa manufacturing side yung cylinder, nasa kanila. Pero once na nailabas na. Distribution, pero yung etc. consumer rights, di ba sila rin naman ang... Yes. So, meron silang create na task force pero still limited din ang manpower because DTI. So, Bureau of Fire Protection ang mahalaga. Yung Bureau inquisitorial of Fire. powers. No? Correct. Bureau of Fire Protection saka police. At sinasabi niyo kong Arnel kanina, from deregulated, ngayon na regulated, nakita niyo yung improvement sa pagbebenta ng produkto mismo ng mga cylinders. Yes, oo. Saka nagkaroon ng improvement even in the industry itself, yung mga additional company who invested doon sa manufacturing. Nagkaroon ng disiplina, in other words. Ilang percent pa ngayon gumagamit ng firewood sa Pilipinas? 50% pa rin eh. 50%. Laki. Half of the population. Yes. Oo, ang pinaka Visayas and Metro Manila, ilang percent ang gumagamit ng firewood? 85. LPG is 85. 85%. Tapos electric and other source, kerosene. 15, mga 15 na lang. Ganon. Pero very small na lang yung gumagamit ng charcoal sa NCR. Pero ang Luzon-wide, it's 65 LPG. The remaining charcoal Iba. Ang malakas siguro sa Visayas, Mindanao. Doon only 25% lang ang Yung po regions, yung mga regions na gaya ng Region 5, di ba? Medyo yes. So ang mga alternative diyan, electric, gas, mga ganon. Firewood. It's more on firewood. 5-7. Yes. Tapos up the slope na puro firewood na. Yes. Mga 8, 9. And dito sa usapan Pati 6 pala, no? Pati 6. Marami rin Yes, poverty. marami rin, Basta may poverty, firewood. Firewood. Tsaka kaya sa Cebu area or Visayas area in Mindanao, doon na uso yung canister. Which is very dangerous din dahil yun ay hindi naman refillable yan eh. So tinatapon-tapon lang. Pero nire-refill yan. Pero may pressure yan, di ba? May pressure yan. Kaya pinalitan na rin yan. May bagong... It's not designed to be refilled. But they're refilling it. As of now, the DTI issue a BPS standard na naging aluminum alloy na siya ngayon. Refillable na. Refillable na, Oo, at dito sa usapan naman ng regulation, tingin nyo ba, Sen, Sec, kung yung ibang part ng oil industry, dapat na bang i-regulate? O anong tingin nyo kung... Balik. Yung issue na lang tungkol sa sa petroleum at lahat, nawala na yung oil stabilization fund . Yun ang magdadala dapat ng stability in the prices of oil products. Isa yan sa mga workout. And then of course, and we're not about to shift to batteries. Yes. Sa motor vehicles. Yan, matagal pa tayo, no? Matagal pa tayo dyan. And then of course, yung pinag-uusapan, yung sinasabi na ni Sen at saka ni Sec kanina, yung tungkol nga dun sa EPIRA. Napaka-importante niyan . Yung maayos ulit kamusta sa EPIRA. Ano trabaho ng Congress sa EPIRA? Wala, hindi na pag-uusapan yan. Pero yan, dapat na yan. Malakas ang labi nila, Tuloy. Pero yun ang dapat nating i-amend na. No? Pero kasi cartelized na naman . Cartelized na naman na ating electric power . Super cartelized. Cartelized na masyado. And it's not even, and government has no participation. Wala nang competition . Wala nang competition . Supposed to be meron. meron. Baka hindi alam yung tayo, ay pira kasi, ang intention niya, maganda. No? Privatize para bumaba ang presyo. Kaso, competition. Kaso, ano nangyari?
Natuloy ang privatization. Yes. Talo na sabi ni Sec Boying, noong 90s, halos lahat binenta na. Ang hindi nangyari, bumaba ang presyo. Yun ang nangyari. Hindi na kinabang ang taong bayan. At saka going back sa history, alam Privatization is not always the key. Yung EPIRA, pinasayan June of 2001. 6 months lang no after nung EDSA 2, isa sa mga nilabanan ng ni President Erap. At si Sec Boying ang hindi papayag sa mga disadvantageous na mga kontrato, mga ganito. Minsan pagdili naman si Trump, yung kanyang Department of Government Efficiency. Importante yun. Importante. Actually, importante yun. It's something that we need in this country. As a matter of fact... pero yung dapat ang trabaho ng ombudsman. Well, yung ombudsman, nalimutan nyo, naging reception agency lang ng mga kaso. Hindi siya proactive. Hindi proactive. Hindi siya proactive. Dapat yan, magbago yung point of view ng ombudsman. Reinvented. Tingnan niya yung government efficiency. Dapat dyan yung mga systems ng government, yung red tape. Kahit na meron ka ibang bodies like the Anti-Red Tape Authority, dapat na-oversee ng ombudsman. Kulang yan. Dapat proactive governance yan. As a matter of time nila kasi may dumating na reception case, area nga reception area. As a matter of fact, I had a discussion with the chairperson Marlene Barwayap of Civil Service. Sinadjust ko sa kanya na kung maaari, magkaroon na ng i-recommend na, baka pwede niya i-recommend kay Presidente, Civil Service Commission, Commission on Audit, Anti-Red Tape Authority, and of course later on Ombudsman ma-workout sila na magdala parang DODS, parang yung DODS ni Elon Musk, Government Efficiency, kasi sila mag-ano ng procedures, systems and everything else including DBM. Sinadjust ko sana sa kanya yan, so I hope that will happen. And speaking of President Donald Trump, kanina mainit-init bago tayo magprograma, mainit-init yung banatan nila. Ginano niya si Zelensky ng Ukraine. Nagsagutan sila. Sinasabi ni Vice President J.D. Vance, ba't ikaw hindi ka nagpapasalamat sa amin? Pero sinasabi mo kung ano yung dapat naming maramdaman. And then, dapat pumunta si President Zelensky, magsasign ng Rare Mineral Earth. Wala, hindi natuloy dahil nga dun sa exchange na yan. Ako, mixed emotion ako pero anong tingin nyo doon kung there are two sides to every argument and they have their own reasons to think the way they think. Pero ang mahalaga talaga, peace is very important. Dapat we have to find a way to peace. Kasi destructive divisive, destructive, and we don't know if it will bring us to tama si Trump na it will bring us to World War III. In a sense. Tama naman I don't see anything wrong with that kind of thinking, except that of course kung ang interest nila ay rare earth lang para tumigil ang lahat, dapat they go back to the basics. Go back to the basics. Yung return of territories. Dapat walang gain sa war ang Russia. I mean, these are basic things that we should give them. Yun Inano naman ni President Trump yun Sabi niya, step by step ito. We have to stop the war because there's no way that this thing will continue to be there at all. There's no way. Kaya sinasabi niya, yung rare earth agreement is just a process. It's the first step. It's the first step. Ang sinasabi niya, once we are there, do you think Russia will still be warmongering? Sabi niya, no. If we are already there, we have already a stake in your country. Yun ang sinasabi ni Trump. So it's a deal It's a deal actually. Ngayon, yung tungkol dun sa mga lands that were taken over by Russia, nagkaroon sila ng arrangement. But the most basic as far as Russia and Trump are concerned, yung accession ng Ukraine sa NATO. Yun ang ayaw ng Russia. And itong rare earth na ito, meron tayo nito, no? Marami tayo. Meron dito. Marami dito. And including the most basic na rare earth natin dito na meron ng scientific basis ito at saka pwede nang Cobalt is considered rare earth. Yes. Cobalt, molybdenum, uranium, at saka products of mining yan. At saka deuterium. Meron tayong deuterium dito. Kasi para sa ating mga kababayan, dahil nga nag-i-improve yung technology, especially ngayon na papasok na sa AI era, and yung
years ahead, yung quantum computing, itong mga raw materials like rare earth, kailangan at nagkakaroon ng shortage at na-highlight yan nung panahon ng pandemic. Kasi nga, ang hirap lumabas, hirap pumasok dahil sa restriction. Pero ngayon, itong mga material na to na pwede na ipasok at ilabas, ito ngayon yung pinag-aawayan dahil dito sa paglago ng mga technology and mga tech companies. Pero dapat talaga magkaroon tayo ng policy on extractive mineral resources, extractive industries. And how we can profit more from it. Pero matagal na yan. The solution has been there about upstream industries or downstream industries. Pero wala eh. Yung mga easy money eh. Paghukay mo, yun na. bato. Benta mo na. Wala eh. Hindi mo na tayo pakinabang. Sila lang nakikinabang. Ang taong bayan walang pakinabang. At itong rise ng technology companies ngayon, and they're looking at different power sources na. Hindi na yung state ang tumitingin sa mga energy resources, itong mga tech companies to sustain itong mga that is the reason why government has to be in. Yun ang problema. Hindi dapat proactive ang gobyerno dito. The agencies of government. Hindi pwedeng maghihintay ka lang. Kasi hindi mo matidevelop ang industry mo kung wala kang cheap electric power. Di ba? Cartelized. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo dyan? At yung mga tech companies nga ngayon, they're looking at nuclear power to sustain kung ano man yung emerging technology. Kasi kung wala ka nitong emerging technology na ito, hindi ka aangat. And ito yung pinag-aaway ng China. May nuclear sayang, no? Dapat yung ating Bataan Nuclear Power Plant, ang twin power plant niyan sa Korea, yung first power plant nila. Si Cory 1 and Cory 2. Nandoon pa rin. They already have about 20 plus, almost 30 nuclear power plants. Tayo po, yung kaisa-isa natin, hindi pa nag-operate. And tignan mo kung saan dinala ng cheap energy na sinasabi ni Sec Boying, paano nag-industrialize ang Korea. No, na ngayon hindi mo may isip ang Samsung, LG, tatalunin ba niyan ang Sony at mga Philips at iba pa, no? So cheap energy is really essential, no, sa kung gusto talaga natin makahabol. And itong mga energy companies natin and tulad nito, kunyari, pagtataas ng presyo ng langis, every week, parang may schedule siya kung, and ilang years na rin natin paano naging gano'n? Imbis na yung DOE, imbis na yung energy, yung regulatory body ang nag-a-announce. Wala na yan. Hindi natin ma-stabilize ang presyo. Kung hanggat wala yun. So hindi siya predictable. Kaya mataas ang GDP growth natin nung panahon na yun eh. Except for noong time na gusto din ang palitan si President Marcos. Nagkaroon na ng gulo-gulo. Nagkaroon na ng outside influences ng ating economy. And ito tulad yan, yung weekly. Kung Arnel, di ba, may news po ba kung paano naman sa LPG yung pricing lalo na pagpasok ng March? Well, this month and the succeeding maybe 3 to 4 months pababayan eh. Even the crude oil. Kaya nga ang pinakamalaking difference if you review 10 years ago, yung price ng international market ngayon almost doubled. So yun yung mabigat doon dahil we have zero production, we have no oil. So lahat importation tayo. So yung aking sinasuggest nga even during that time na nandun ako sa Congress that kung po pwede i-review yung excise tax to at least reduce it dahil total may windfall profit na sa VAT ang gobyerno. How about going back retrofitting public transport with using diesel engines with LPG? Ba pwede pa ibalik yun? Nagawa na yun pero hindi successful eh. Walang hatak eh ang LPG. Walang torque. Walang torque. Unlike diesel. Pero ang tingin ko yung gasoline sa pollution makakatulong talaga pag LPG ang ginamit. Yes, meron talagang tulong. Pero yung tingin ko mas naunahan na siraan ng other, I can say, oil company rin ang sumira sa sarili nilang produkto na rather than LPG, gasolina ang gusto nilang i-push. Dahil pag ngayon, bumili ka ng sasakyan na LPG, walang value yan eh. Pero bakit sa Hong Kong? Yung kaibahan doon. Mga taxi doon, LPG. Kasi tsaka malinis ang hangin sa Hong Kong. Yes. Pero wala silang diesel eh. Yes. Walang diesel doon. Trucks lang ang diesel doon. Tsaka highly regulated ng gobyerno. No choice sila. Dito wala eh. Talagang dito. Pinabayan natin. So deregulated tayo. Kaya nga, kung ibalik natin yung oil price stabilization fund, malaking bagay yun.
ma-work out. All across the board yun. Ayaw ng all private products. sector yun. Ayaw ng Ayaw private na, sector yan. Na-workout. Anong projection nyo dahil nagsisimula nang pumasok tong mga electric vehicles kung Tagal ba yan? and may isang company from China talagang aggressive yung Dami. pag-flood Marami ng sila. electric Marami. vehicle. Marami sila. BYD, almost It will take years Yes, before we hit 10%. Yeah. Before we hit even 10% of the EV. transport sector. No, matagal pa. Matagal yan, matagal pa At yan. kailangan bumaba ng presyo bago siya tangkilikin talaga nung Not even The charging stations. yun pa. Infra. Infrastructure. Sa Amerika nga, Infra. nagpo-problema sila eh. Yan pagdating sa electric vehicles. Sa EV. So, Medyo any, matagal pa yan. Not anytime soon itong mga electric vehicles. Although last talaga. year, notable lang yung sales ng BYD. Almost 5,000 units. Yung mga EV and yung plug-in hybrids nila. Yung pina-plug din. Pero ang projection ng car industry, if we call that an industry, they are going to sell 500,000 Naku po. vehicles. This year. Patay ang traffic natin. Ang tindi-tindi na naman ang gagawin. Tindi na naman ang traffic. Ang tindi ng mangyayari sa buhay natin dyan. Ay. Yan ang workout Kaya nga natin. dapat humabol talaga yung infrastructure, yung railways natin. If not, talagang dadagdag ang ating pong vehicles. At mas marami na naman dadaan dito sa EDSA busway na to kapag dumami pa yan. Mga sasakyan na yan. And kayo, doon sa usapin ng excise tax naman, Kong, Sec and Sen, do you share the same opinion doon sa na pwede nang bawasan or alisin, Kong Jonat? Yung excise tax, Oo. i-calibrate dapat yun. Depende sa product. Ano yan eh? Remember, it's a tax. It's a tax. It's a predictable determinant Source of revenue. of revenue for government. For government. So, if you want to reinvent it, you better have an alternative way of earning money for the government. Yun na, it's very simple. Well, I think yun lang naman, oh. there's a safety net on the excise tax provision. Kaya lang, hindi na i-implement ng mabuti. Ano yan? Ano yung safety net? Yung halimbawa, sumipa pataas yung presyo ng fuel for 3 months, which always happen. Pero ang problema, ang implementation ng pagtanggal muna ng excise tax next year, nagkakalimutan. Hindi, kaya nga, the OPSF is the best tama. is the best arrangement for that. To stabilize. To stabilize all of this. Para walang job. Pero kailangan i-regulate muna natin walang ang gulatan. industry. Walang OPSF, walang gulatan yun. At dito mo makikita yung problema na walang regulation and Kaya yan, basta, when we talk about less taxation, you have to look at alternative means of income. Of revenues. Kasi mga government ganun. has to exist eh. and it has to be proactive para makatulong. definitely. Para tuloy-tuloy Siyempre. din tong mga Definitely. para tuloy-tuloy din tong mga social programs Ano yan? natin. There's always an argument about less government and more government. But government stands in the middle of everything that's needed by society. It's the regulator. Otherwise, wala yan. Unless you want chaos to ensue. Tapos kanya-kanya interest na lang. Ano yan, patay na tayo doon pagdating sa ganyan na workout. And speaking of tech din, actually ang ganda rin ng ginagawa ng DOJ tsaka NBI ngayon, yung paghabol dyan. Sobrang parang yung mga cyber crimes, yung mga pockets, We'll be increasing our Manpower. our Capability. accomplishments dito. We're increasing our capability. Inaayos namin ngayon yan. ang ganda ng ginagawa ng DOJ tsaka NBI, nahahanap agad yung mga pockets nitong mga cyber criminals. Actually, kaya naman yun. Which is, hindi ko na-observe dati kasi parang dati, gather lang sa isang place o sa isang lugar o sasabihin nila, ito lang. Pero ito, merong iba-ibang grupo, iba-ibang style ng pang-scam. The difference is the leadership. Kasi proactive. If your leadership is not proactive, di wala. Hindi mangyayari yun. We're there every day. Every day we're there. Ngayon, Ano ngayon eh? With a cell phone, there's no reason to be absent. You're always present. Hindi ka Kahit pwede nasa maging kalye absent. ka. Kahit nasa kalye, kahit Pwede nasa kang ka ngayon, mag-transact pwede ka ng dapat business, kausapin. Pero sana meron din yung technology para masilip tong mga yung mga apps, yung messaging apps kasi ang dami crime na nangyayari dito sa mga encrypted Cybercrime yan. app. All crimes where you use a telephone Or a gadget like you that. use cyberspace. It's a cybercrime. All crime. So cybercrime. Tulad nung Ano isa, yan? It's a qualifying circumstance which makes the crime even greater. using that. Kaya nga, nung isang araw meron kaming conversation, top level, sabi ko nga, we cannot allow
the Filipino scammers in Pogos to go free and then just deport the Chinese. Yeah. We need the cyber tools para makita natin ang laman ng computer so we can stop the Filipinos from getting bigger in the cybercrime. Cybercrime. Kaya ngayon, gumawa kami ng isang coordination effort that will bring in the tools of the other government agencies para ma-open natin lahat ng devices so we can file appropriate charges against Tulad the ng isang araw, may nag-message sa akin, magandang babae. Sabi ko, wala, cybercrime. Hindi ko re-replyan to. Alam mo yun eh. Kilala mo yun. Hindi. Ikaw. Nakikita ko yung telepono mo dati. Ang dami-dami mo kausap eh. Wala Tsaka may linya ka. Kasama ka doon sa grupuhan na walang ginagawa kundi tumitingin sa ganyan. Ayun ang yung trabaho mo. Ikaw Ganyan talaga kayo eh. Aray. Ikaw ang proactive. Yung mga 20 to 45 years old ngayon. Yun ang mga... Yan ang mga tinatarget mo. Ibang generation. Yun ang ibang generation. Tinatarget mo. Kasama ka ron. Kasama ka ron. Ilan ka na ba? 44 ka na ba? 42. 42. Yan na. Malapit-lapit. Yan na. Yan ang trabaho mo eh. Yan ang workout mo. Para kang yung mga pumupunta na kasama ni... Kawawa nga si Hindi, Gilbert. ang tawag dito, the OnlyFans generation. Ito. Hindi ako kasama Kayo doon. nakakaintindi ron. Hindi ako kasama doon. Okay, mamaya. Kawawa nga si Gilbert Cruz eh. Kasi yung sinasabi ni si Yusek Gilbert Cruz, ang ganda ng kanyang ginagawa, yung mga kasama niya, imbes na yung tinitignan yung computer, tinitignan yung Yung safe. safe. Nauna yung safe eh. Yung safe ang hinahanap, hindi yung computer. Tatlong oras ka na sa safe, nalalak na yung mga Sayang bank si Gilbert. account. Ang ganda ng ginagawa niya eh. Alam si Gilbert. Kaya lang, bumalik na naman si Si Casio, maingay na naman. Kasyong mayabang. Si Casio Boy Mayabang. Sampal. Boy Sampal. Binanatan niya ang immigration, binanatan nila ang FBI. Lahat. Nireklamo ko. Hindi dapat nila Luskano ginagawa. yan eh. Sabi ko kay Executive Secretary, hindi dapat nila ginagawa yun. Yung Those nagbabanatan yung mga agencies and then siya nagiging Luskano yun eh. Luskano yun. Si Boy Sampal, dapat masampal din eh. Mamaya pag-usapan natin iba pang mga issue at malapit na rin tayong magtapos. Pero meron pa tayo isang segment. Huwag po sana kayo bibitiw dito sa executive session. Ang oras po natin, 20 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Mga messages, wala ka bang babasahin? Wala ka acknowledge? Meron. Meron. Nakikinig sa atin. Pasalamat tayo sa kanila. Oo, napakaraming sa Facebook pa lang, naka 6,000 views na tayo, sa NJV. Yes, Ito, nanonood sa atin si Pierre de la Cruz from Tarlac City. Yan, nag-text sila. Happy birthday daw kong Arnel and kamusta? Thank you po. Sec Boying, kong Jonath from Regina Marie. Yan, si Tarlac yan, Tarlac. Si Regina Kamusta Marie. din natin si Gob Susanyap? Yes. Kaibigan Oo. natin. Sila Gob Susanyap, sila Kong Christian Yap. Si JJ Suarez. Kaibigan natin. Si Bong Teves. Yan, yung mga yan. Kaibigan natin. Binabati ko si Sec Boying Remulla from Joey Tan, batch 1993 from Rojas City, Capiz. Ayan. Sen JV, maraming salamat po sa pagbisita sa Camarines Norte. Maraming salamat po at nakita nyo ang potensyal ng lugar. Yes. Sana po patuloy nyong tulungan ng probinsya which has been underrated for the longest time, which Yung is true. beaches niya, alam mo yan, it's just outside of Quezon eh. Oo. With the new highway being planned by RSA, being executed by RSA, it's going to be 3.5 hours away. Malapit Baka na. ba? Kasi layo lang ng Baguio yan. Ang lalabas yan, di ba? Yung Calaguas Islands, malakas yun. Calaguas, It Bagas can Mas even be Beach, nearer than dami. Baguio. Di ba? Ito, si Bong Belica, our regular listener, si Bong Belica. Si Bong. Bong Belica. San Juan. Sa San Juan. Ito maganda sinabi ni Ninoy Evangelista, kong Sec Sen and kong Arnel. OPSF, nagawa na natin panahon ni Senior Marcos. Alam naman natin kung paano binalahura noon yan lang ang bigyan ng protection ng government para di magamit ng tama. I think referring to after the Marcos administration. They rejected everything, including having a Department of Energy. Yes. Diba? Yan ang number one. Abolish nila yun eh. Yan ang tinanggal. The first action. One of the first. Minister of Human Settlements. Diba? Ayan, yan ang mga pinagtatanggal. The first. Dinisolve. Dinisolve nila. Immediately. Department of Housing. What are the Department of Housing for the longest time? Yes. Oo. And marami rin nag-agree dito sa iyo, Sec, na yung privatization hindi talaga din siya. Hindi talaga nakabuto sa atin yun. Hindi Isang talaga. bansa eh. As a matter of fact, naging problema. Alam mo, yung Vietnam, Indonesia,
and the other emerging countries have very strong state industries. Yes. State-backed industries. Vital. Kasi infrastructure yan. Ang kuryente, infrastructure yan eh. Steel. Ba't mo bibigay sa private sector lahat? Steel. From the very start, sinabi na ni FM yun eh. We have to take care of the commanding heights of the economy. And these are the commanding heights of the economy. Di ba yung mga kalye na ganun. ipipay the toll road? Toll road, yeah, It's acceptable. Pero yung power, kuryente, water, basic yun eh. Basic yun eh. Communications, all of these things. Yung mga toll road kasi, may alternative roads ka eh. Yes. Pwede ka naman dumaan na libre. Pero itong power, wala kang choice eh. Tapos wala pang competition, the worst. Parang meron dami rin na benta, no? Steel industry natin. 11 basic industries na wala Nawala lahat. Coconut industry. Coconut industry. Sa lahat. Kaya sabi ni Pag Magura, dapat nga panghawakan na ng gobyerno yung mga pagkukuhanan ng mga likas na yaman eh. Meron tayong DNR. But it does not always reflect national policy on the economy related to extractive industries. Dapat yung extractive industry, dapat ma-analyze natin Completely. what is the potential GDP that we can get Out of from those. all of these minerals. Kasi lagi na lang, we send out at the cheapest price. All of this, tapos walang taxes. Ang liliit ng taxes dyan. Ad valorem ba lang? Ano bang tax ng binabayaran? Ngayon, niya? 4. Royalties? 4%. 4%? 4%. Undervalued Undervalued pa. Para tayo mga tangay. Batiin ko nga lang pala si Mayor Nas Ona, City of Calaca. Ayan, doon sa atin yan. City na ba? City na ba ang City Calaca na ngayon? ngayon. Congratulations sa Congratulations, Mayor. Naglalagay kami ng bagong city prosecutor. Kasi okay. Empty na ngayon yung city. Okay. Pero very gano'n Very industrialized progressive. na yun, progressive. Very progressive ang Calaca. Yun yung kagandahan pag may dagat eh. Maraming magagawa talaga. May banadal lang dyan tungkol sa airport. Mamaya na yan. Sa lupa? Sa lupa. Sa lupa. Siya sa lupa yan. Pero mukhang next week na natin mapag-uusapan yan kasi patapos Tapos na tayo. Tapos na. Oras. Kung Arnel, pagkakataon pa para kausapin natin Happy mga birthday. kababayan. Happy birthday din. Thank you at naging guest nyo rin ako sa bakas. We want to carry you, we'll have you here more often. Ayun. Salamat kay Kong Arnel at kay Kong Alan T. Yan. Kaibigan natin LPGMA. Oh, Yan boy. ang tumutulong sa atin pag nandun sa Isabela. Oo nga. Boys, tapos na tayo. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan, Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Ito po si Boying Remulla. Next week, magkita tayo muli at magkuro-kuro tayo rito. J-Best Top Umli, maraming salamat, buhay. At sa ngalan ng ating mga kasama na si paring Ed Javier, Yusek Dodo Dulay at Mr. si Bayong. Mr. Bayong himself. At ang namimiss natin na si Ambassador Teddy Boy Locsin. Ako po si Paolo Capino, ang inyong host ngayong araw dito sa Executive Session. This Executive Session is now adjourned. Bye-bye.